This segment is brought to you by Philippine Airlines, your only non-stop flight provider to the Philippines with the 2012 Fiestas. Magandang hapon mga kababayan, isa pong mainit na pagbati ng maligayang Pasko. Sana po ay nabusog kayo sa Noche Buena at sana ang inyong mga puso at damdamin ay nabusog naman ang pagmamahal ng mga kapamilya at mga kaibigan at syempre ng mga kababayan. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ako po si Janelle Song, inyong kababayan dito sa Los Angeles, kung saan po ngayong hapon magbabalik tanaw naman tayo sa taong 2011 dahil patapos na po. Hanggang Biyernes na lang po ang 2011 or rather until Saturday na lang po ang 2011 at pagkatapos niyan 2012 na. Handa na ba kayo bago daw lumingon o tumingin papaharap ay kailangan lumingon sa pinanggalingan? Yan po ang gagawin natin ngayong hapon kasama si Ronnie Laigo, ang Editor-in-Chief ng Midweek at Weekend Balita, and this time live on the set of Kababayan LA. Hindi lang po sa Skype, ngayon po ay talagang tumungo siya dito sa ating studio para makipag-usap sa atin. Merry Christmas and Happy New Year to you, Ronnie Laigo. Sa iyo rin, Janelle, and of course, on behalf of the Balita family, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay dito sa Kababayan LA. And of course, Merry Christmas po sa inyo and a Happy New Year sa lahat po ng mga nanonood. At saka maraming salamat po every year and twice a week for this whole year. Ito pong si Ronnie Laigo and nagbibigay sa atin, naghahatid ng mga balita na importante para sa atin. Kaya ngayong hapon magbalik tanaw tayo. Top 3 Philippine stories. You know what, Ronnie? Napag-alaman ko na ang mga Filipinos pala second largest immigrant community in the whole US. Pumapangalawa lang po tayo sa Mexican immigrants. And so napakarami sa atin, 1.7 million Filipinos in the US are Philippine-born, and that's why we long for that connection to our home country. And we long to find out what's happening in the Philippines. And in 2011, what are the top 3 stories? Oo, no? Umpisa natin sa top 3 siguro. I know. Binalikan natin yung mga top 3 stories na ito para sa buong taon, ano? We came up with, of course, sino pa nga ba, no? Sa the arrest and of the former President Gloria Macapagal Arroyo. Just imagine, 9 years in presidency, now a congresswoman from Pampanga, and she was under a medical care, and then inaresto siya, nasa ospital siya. At ano pa nga ba ang mas lalaki dyan? Ano? Right. Ngayon, nakaabang ang mga tao kung talaga bang haharapin niya ang kanyang mga kaso. Foremost of that is yung electoral sabotage na ang nag-file pala si Senator Coco Pimentel na naging panauhin din natin dito sa Kababayan LA. What do you think, in your professional experience covering, politics in the Philippines and news in the Philippines, something will happen, do you think? Do you think she will be held liable? I believe something should happen once and for all. Alam naman natin ang ating bayan. Every election period, nagpapatay ng mga local officials kung hindi naman nagdadayaan. It's been a massive corruption and electoral fraud nung panahon pa ni Presidente Joseph Estrada. Sabi nga nila, may mga balita na hindi kasi masyadong marami ang boto ni Presidente Estrada raw. Kaya kahit nadayain, hindi siya matalo, no? At yung nangyari naman ngayon kay Presidente Gloria Arroyo, yung alam naman natin, yung Hello Garci noong 2004, and then yung 2007 na binabanggit mo nga, na electoral fraud para ma-maintain ang kanyang mga senatorial bets. At ito nga, ngayon, mukhang dapat imbestigahan talaga. And kung talaga bang merong massive cheating, ay dapat talaga may managot. And that is news that will definitely going to be closely following, moving on to 2012. And here now, moving on, second top story is has something to do with overseas Filipino workers all over the world. Massive, shall we say, exodus from the countries that they are working, pabalik ng Pilipinas dahil sa mga kaguluhan sa iba't ibang bansa. What are those countries, Ronnie? Correct, we're talking about 9 million Filipinos working overseas, and we're talking about this, sinasabi nating Arab Spring, na kung saan maraming mga overseas Filipino workers na kababayan natin, of course, na naapektuhan, and we're talking about Libya, Egypt, Syria, Ito yung mga bayan diyan sa Middle East countries na nagkaroon ng mga kaguluhan sa kanilang mga bansa, and ano ang nangyayari? Maraming mga Filipinos kailangan
Bumalik sa bayan natin. And speaking of pagbabalik sa Pilipinas, yun ding mga Pilipino na nagtatrabaho sa Japan dahil sa earthquake at dahil sa tsunami, maraming naapektuhan, marami ring bumalik sa Pilipinas. That's true. Marami tayong finiture dito ng mga kababaihan, mga sinasuluban ng mga kanilang mga anak sa airport. Of course, kasi nga marami na displaced diyan at alam naman natin hanggang ngayon problema pa rin yun, not only after the earthquake and the tsunami and the nuclear effect of the reactors. plant doon, meron daw radiation diyan. So kailangan iiwan yung mga lugar na yun na kung saan marami rin Pilipino nagtatrabaho sa lugar na yan. Right. And speaking of other countries, Ronnie, nakalagay dito sa iyong top 3 Philippine stories, ang China and Philippines Spratlys Row. How big is this story really? Because when you think about it, talagang panahon pa ni Mahoma, pinag-uusapan na yan, pinag-aagawan na yan. And why is it big for 2011? We're going to be continuing our discussion when we return on Kababayan LA. Don't go away. This segment is brought to you by Philippine Airlines, your only non-stop flight provider to the Philippines for the 2012 Fiestas.